Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay William Kasapaw at Roger Bacos, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Sa videong ito mga kaibigan ay pag-usapan natin ang mga kumpirmadong players na nailipat na sa ibang mga teams. Ito ang mga kumpirmadong moves mga kaibigan na nagawa ng mga NBA teams bago pa man ang trade deadline. Wala mang nangyaring blockbuster trade na tulad na lamang sa isa sa nagawa para kay James Harden sa maagang seasong ito. Ngunit kasama ang mga multiple all-stars na may panibago ng mga NBA teams, nagkaroon pa rin mga kaibigan ng napakalaki at small moves na siyang inaasahang magiging impact para sa mga NBA teams mula sa kanilang playoff push sa 2020 to 21 season campaign. Ang Detroit Pistons ay naipadala nga nila sa deal itong si Delon Wright patungo sa Sacramento Kings kapalit nitong ni Corey Joseph at 2 second round picks. Ang move na ito ay primarily na nagawa para sa financial reasons ng Detroit Pistons. Itong si Delon Wright ay pag-aari ang $8.5 million sa susunod na season, habang si Joseph naman ay tanging garantisado lamang sa $2.4 million para sa kanyang $12.6 million na inaasahang makukuha sa susunod na season. Matapos nga nilang ma-trade itong si Derrick Rose at na-buyout itong si Blake Griffin, ang Pistons ay buong nakafocus na nga ngayon mula sa kanilang younger players at binitawan itong si Delon Wright bago pa man ang trade deadline. Gayon rin na ang Cleveland Cavaliers ay na-trade nga nila itong si JaVale McGee patungo sa Denver Nuggets para sa third-year center na si Isaiah Hartenstein at 2 future protected second round picks. Ito ay ayon sa ESPN's na si Adrian Wojnarowski. Ang makuha ng Nuggets, itong si McGee mga kaibigan, ay ang nakapagbigay para sa kupunan ng rim protection mula sa defense, kung saan nakapag-average nga ito ng 1.2 blocks per game. Ang Denver sa ngayon ay nakarank sa number 11 sa liga sa points allowed mula sa paint na may 48.8. At ang maidagdag nga nila itong si JaVale McGee ay napakalaking potensyal na siya ay makakatulong rito. Sa loob ng 33 games kasama ang Cleveland Cavaliers, itong si McGee ay nakapag-average ng 8 points at 5.2 rebounds per game mula sa bench para sa Cleveland Cavaliers. Itong si McGee ay hindi nga nagkaroon ng mahabang minutong paglalaro para sa Cleveland at ang matrade patungo sa Denver Nuggets ay ang nagpahintulot sa kanya na siyang muli ay makakapaglaro para sa isang contending team. Para naman sa Orlando Magic, na i-trade nga nila ang all-star na si Nikola Vucevic at Al-Farouq Aminu patungo sa Chicago Bulls para kay Otto Porter, Wendell Carter Jr. at 2 future first round picks. Matapos nga ang linggong usap-usapan mga kaibigan, ang Orlando Magic ay ipinagpatuloy nga nilang ma-trade ang kanilang best player patungo sa Chicago Bulls kapalit para sa young big man na si Carter Jr. Habang itong si Fournier naman ay na-send nga nila patungo sa Boston Celtics para sa 2 second round draft picks. Gayon rin na itong si Aaron Gordon mga kaibigan at Gary Clark ay napadpad naman sa kupunan ng Denver Nuggets para kay Gary Harris at RJ Hampton at isang first round draft pick. Ang tatlong sina Vucevic, Fournier at Gordon ay ang mga manlalarong naging starting lineup ng kupunang ito at nakapag-combine nga sila na may average na 58.8 points sa seasong ito. Lampas pa sa kalahati sa average na nagawa ng Magic na may 104.5 points per game. Ang Celtics ay inireport namang naipadala nga nila itong si Jeff Teague at ang 2 second round picks pabalik sa Magic. Ngunit itong si Jeff Teague mga kaibigan ay inireport ngang hindi nga ito makakapaglaro sa Orlando at inaasahan nga itong mawave ng kupunan. Para naman sa kupunan ng Wizard, na i-trade nga nila itong si Brown para kay Gafford at Hutchinson matapos nga nilang makuha ang all-star big man na si Nikola Vucevic patungo sa Chicago. Ang Bulls naman mga kaibigan ay ipinadala nga nila
itong si Gafford at Hutchison para kay Brown at Wagner. Ang Bulls sa ngayon ay nakakuha na ng ilang bench depth at ang Wizards ay nagkaroon na nga rin ngayon ng young forwards na sina Gafford at Hutchison. Ang parehong dalawang players na ito ay hindi nga nakatanggap ng mahabang playing time para sa Chicago Bulls. At sa ngayon, para sa Wizard team, ang dalawang ito na siyang nag-struggle para makahanap ng consistent success sa season ito. Ito na ang magiging oportunidad para sa dalawang players na ito na maipapakita nga nila ang kaya nilang mai-offer para sa kupunan ng Wizard. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, marahil hindi man ito isang big deal para sa kupunan ng Miami Heat kumpara sa mga trade na ating nakikita bago pa man ang trade deadline. Ang Kings at ang Miami Heat ay nagkasundong makompleto nga nila ang trade na maipadala nga ito si Nemanja Bjelica patungo sa South Beach, habang si Mo Harkless naman at Chris Silva ay patungo rin sa Sacramento Kings. Para naman sa Raptors, na i-trade nga nila itong si Norman Powell patungo sa Blazers para kay Trent Jr. at Rodney Hood. Itong si Norman Powell ay mai-consider na isa sa more under the radar players at inaasahan na nga ito na siya ay maipapadala bago pa man ang trade deadline, dahil ang player na ito ay tiyak na magkakaroon ng real impact para sa isang contender team. At gayon na nga, ang player na ito ay mapapadpad na nga patungo sa Portland Trail Blazers para sa pag-asa na maidadala ng Trail Blazers ang kanilang team patungo sa next level. Naging miyembro si Powell para sa team na ito, kapalit ni Gary Trent Jr. at Rodney Hood. Para naman sa kupunan ng 76ers, na-acquire nga nila itong si George Hill para sa 3-team deal kasama ang New York Knicks at Oklahoma City. Ang Philadelphia 76ers mga kaibigan ay inaasahang gagawa ng move para mabolster nga nila ang kanilang bench para sa isang playoff push. Bago pa man ang trade deadline, ang Sixers ay nagawa nga nilang mai-trade ang backup center na si Tony Bradley, reserve wing na si Terrence Ferguson at dalawang future second round pick patungo sa Oklahoma City Thunder para sa veteranong guard na si George Hill. Ito ay ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Ang deal na ito mga kaibigan ay 3-way deal na napabilang nga rito ang New York Knicks. Ang Knicks ay matatanggap itong si Ferguson at naipadala rin nila ang forward na si Iggy Brasdikis patungo sa Philadelphia. Sa karagdagan, itong si Austin Rivers ay maipapadala rin mula sa New York Knicks patungo sa Thunder. Ang second round pick mga kaibigan na mayroon ang Sixers na kanilang maipapadala patungo sa Thunder ay ang second round picks sa 2025 at 2026. Sa kabila naman para sa Jazz, na-acquire nga nila itong si Matt Thomas mula sa Toronto Raptors para sa second round pick, habang hindi man ito ang trade na nagawa ng Raptors na hinihintay ng karamihan sa liga. Ang Toronto mga kaibigan ay inireport na nga na sila ay sumang-ayon para isend ang reserve guard na si Matt Thomas patungo sa Utah Jazz kapalit sa future second round pick. Itong si Thomas ay makakapag-provide para sa kupunan ng Utah Jazz ng another perimeter threat off the bench, dahil ang second year guard ay mayroong shooting na 47.5% beyond the arc mula sa kanyang 2.4 attempts per game sa season ito. Para naman sa Raptors, ang move na ito ay ang nakapag-open up sa kanila mula sa kanilang roster spot, nang sa gayon ay magagamit nga nila para sa karagdagang player sa potensyal na mai-trade nga nila itong si Kyle Lowry. Another Raptors guard ang nai-trade naman, ngunit hindi pa rin itong si Kyle Lowry mga kaibigan. Ayon kay Wojnarowski, inireport nga niya na itong si Terrence Davis ay na-send nga nila patungo sa Sacramento Kings kapalit sa future second round pick. Itong si Davis, isang second year guard, ay ang siyang makakapag-provide para sa Kings ng another scoring option off the bench, habang ang Toronto Raptors naman ay nakadagdag na rin ng mga draft capital. Para naman sa Los Angeles Clippers, na-acquire nga nila ang isa sa itinuring na isa sa best point guard ngayon sa NBA na si Rajon Rondo mula sa Atlanta Hawks kapalit nitong ni Lou Williams. Ayon sa report ng The Athletic na si Shams Charania, ang Hawks rin mga kaibigan ay makakatanggap ng cash at dalawang second round picks mula sa Clippers. Ang Los Angeles Clippers
ay seryoso nga nilang ipinagpatuloy ang pagkuha kay Rajon Rondo sa off-season na ito. Ngunit dahil sa kakulangan sa pera, ginamit nila ang kanilang non-taxpayer mid-level exception para mapag-sign nga nila itong si Serge Ibaka. Ngunit sa ngayon ay napagtagumpayan naman nila na makuha itong si Rondo. Dahilan na nga rin na itong si Williams mga kaibigan ay magkapantay lamang ang kanilang presyo nitong kay Rondo, kaya nangyari ang deal na ito. Sa kupo ng Charlotte Hornets, kinailangan nga nilang makadagdag ng iilang depth mula sa kanilang backcourt kasunod sa nakuwang injury nitong nila Melo Ball. At napagtagumpayan nga nila ito bago pa man ang trade deadline nang makuha nga nila itong si Brad Wanamaker mula sa Golden State Warriors kapalit sa isang cash considerations. Para naman sa Chicago Bulls, na-acquire nga nila itong si Daniel Theis mula sa Boston Celtics para kay Mo Wagner. Ang Chicago Bulls ay nakagawa rin ng deal bago pa man ang deadline at pinili nga nila ang veteranong big man na si Daniel Theis mula sa Boston Celtics. Ang Chicago Bulls ay na-trade nga nila itong si Wagner para sa isang separate deal kasama ang Washington Wizards na kanilang nagawa sa maagang araw na ito. Para naman sa Golden State Warriors, para sa isang bihirang mangyari, ang San Antonio Spurs ay gumawa na rin ng season trade. Habang ang kupunan at ang Spurs mga kaibigan ay hindi nga makahanap ng trade partner mula sa kanilang veteranong forward na sila Marcus Aldridge. Nagawa naman nilang na-bolster ang kanilang frontcourt nang makuha nga nila itong si Marquese Chriss mula sa Warriors kapalit sa draft rights mula kay KD Lalane at isang cash consideration. Sa kupunan ng Dallas Mavericks, itong si JJ Redick ay naging isa pa rin sa best veteran shooters na naging available sa market. At bago pa man ang trade deadline, ang New Orleans Pelicans ay sumang-ayon na ngang may padala nga ito patungo sa Dallas Mavericks. Itong si JJ Redick at Nicolo Melli ay makakasamang maglaro itong si Luka Doncic sa kupunan ng Dallas, habang si James Johnson, Wesley Iwondo at isang cash considerations at 2021 second round pick ay ang magiging kapalit para sa New Orleans. At ngayon naman mga kaibigan, ang kupunan ng Miami Heat ay mas lalo pang ang lumakas ngayon nang ang Houston Rockets ay na-trade nga nila itong si Victor Oladipo patungo sa kupunan ng Heat. At ang naging kapalit ay itong si Kelly Olynyk, Avery Bradley at isang pick swap. Ang deal na ito ay nagmarka para kay Oladipo na ito na ang naging katapusan sa kanyang panahon sa Houston. Itong si Oladipo ay dati na nga itong gumugol ng huling 3 seasons kasama ang Indiana Pacers. Ngunit mga kaibigan, sorpresa nga itong na-deal patungo sa Houston Rockets bilang naging parte sa James Harden blockbuster trade. At sa puntong ito, ang Houston agad ay lumitaw bilang nananatiling competitive matapos ngang maidil itong si Harden. Gayunpaman, ang pag-asang ito ay naglaho ng parang isang bula nang makuha nitong ni Christian Wood ang isang ankle injury at ang Rockets mga kaibigan ay natalo ng 20 games in a row. They said, don't fall, don't forget all the things you